magandang araw sa lahat. Para doon sa mga makapanood ng live na ito, ay mayroon lamang po tayong sasagutin doon sa tanong na binigay sa atin, na ang sabi niya dito, bro, pastor, ay nararapat ba na ang magulang ang magpapasya sa mapapangasawa ng kanyang anak? So, yun po yung tanong. Siguro, binata ito ay nagtatanong ng kaliwanagan, kasi ito yung problema natin lahat, no? Hindi ko alam kung ito ay buong mundo o dito lang ito sa Pilipinas, na kung saan ang naging kalakaran sa panahon ngayon sa pagpapasya ng pag-aasawa. At ang tanong dito, sino ba ang magpapasya ng mapapangasawa, ang makapag-asawa? Siyempre, ang anak, magpapasya sila kung sino yung gusto nila, kasi ang mindset nila, hindi naman ang magulang ang makikisama kung sila ay magpasya kung sino yung gusto nilang mapapangasawa, no? Hindi naman ang magulang ang makikisama doon sa taong gusto nila. Kaya ang isip nila, kami dapat anak ang magpapasya kung sino yung gusto namin. Pero yung ganyan bang kaisipan, ito ba ay nararapat o biblical ba? Ito yung sagot ng Biblia na dapat mong malaman, kapatid, base doon sa iyong itinatanong. Sabi sa 1 Corinthians 7:38, so then, he that giveth her in marriage doeth well. Siya daw na nagpapahintulot na makapag-asawa ay gumagawa ng mabuti. Tingnan natin na mayroong nagpapahintulot. Ngayon, kung ikaw ay isang anak at mayroong namamahala sa iyo ng pagpapasya, siguro ang isa sa mga sagot dito, magulang ang nagbibigay o ang may karapatan na magsabi na magpasya na ikaw ay karapat-dapat na makapag-asawa. Pero ang sabi dito sa sunod na statement, but he that giveth her not in marriage doeth better. So, siya na hindi nagpapahintulot na makapag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. So, mabuti nga na makapag-asawa ka, pero higit na hindi mabuti kung hindi ka pahintulutan na makapag-asawa. Ang tanong, bakit hindi ikaw hindi pinahintulutan na makapag-asawa? Hindi naman tayo kumbaga judgmental, no? Hindi naman tayo judgmental. Pero sa kalagayan ng magulang, nakikita nila kung ang iyong napili na mapapangasawa, kung hindi ito spiritual matured at hindi Christian, ay mas mabuti pang hindi ka pahintulutan na makapag-asawa. Ngayon, ito naman ang balik sa mga anak, na kung saan totally talaga sa panahon natin ngayon ay wala nang kinalaman sa pagpapasya ang magulang tungkol sa anak. Kumbaga, nagpapasya na yung anak kung ano yung gusto nila. Aalis sa bahay, kung saan napunta, uuwi, buntis na, and then bibigyan na lang ng solusyon ng magulang, kumbaga tatanggapin na lang kasi nangyari na, bibigyan na lang ng mga paraan para masolve ang problema. In a sense na hindi tama. Ganito, kung ang anak
ay na-train, ibig sabihin nasanay na rumispito sa magulang, nasanay na sumunod sa magulang, at fully matured siya as being Christian, hindi siya magpapasya ng sarili niyang pagpapasya. Kung siya ay na train at binigyan ng mga palatandaan kung sino yung gusto niya mapangasawa, halimbawa, isang halimbawa dito ay sa panahon ni Adan, ang pumili ng mapapangasawa ni Adan walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, sa panahon ni Abraham, ang sabi ni Abraham, Eliezer, huwag kang pumayag, pag sinabing huwag kang pumayag na ang anak ko ay makakuha ng mapapangasawa sa mga hintil. Pumunta ka doon sa aking kamag-anakan at doon ka kumuha at pumili yung karapat-dapat na mapapangasawa ng aking anak. Manumpa ka, sabi niya, na hindi ka kukuha ng mapapangasawa doon sa mga hintil. Ngayon, mayroong criteria na binigay ang Diyos sa booking kay Eliezer. So, hindi nagreklamo ang anak na ang kanyang magulang ang siyang pumili ng mapapangasawa. Kung kumpleto yung training sa anak, ikaw na nagtanong, alam mo kung sino yung dapat mong mapapangasawa. At ikaw ay kukonsulta doon sa iyong magulang. Kung ikaw ay fully matured, ang iyong mapipili, ang magulang ang magsasabi na yan ang dapat mong mapapangasawa. So, sa madaling salita, darating araw, kung ikaw ay fully matured na, alam mo kung sino ang karapat-dapat na maging asawa para hindi po kayo magkaroon ng tinatawag na pagsisisi sa bandang huli. Ang pag-asawa, isang bisis ka lang magpasya. Buong buhay mo yan dadalhin. Pag nagkamali ka sa pag-aasawa, buong buhay mong dadanasin ang iyong pagpapasya kung ikaw ay nagkamali. Kaya anong dapat gawin? Ikaw ay magsanay, so magpasakop sa iyong magulang, at ang magulang ang magpapasya. Kung ang magulang matured, fully matured, ang magulang ang nagdidetermina na yan ang napili mo ay karapat-dapat para maging iyong asawa. Salamat at sana ay natugunan ang iyong tanong. Pagpalain ka ng Panginoon.